Isa pong malaking kumpanya sa larangan ng cloud at saka artificial intelligence ang gumawa ng matapang na hakbang. Si Hyperscale Data ay nag-announce po ng plano na bumili ng XRP na nagkakahalaga po ng $10 million. Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi ito maliit na halaga at hindi rin ito basta hype lamang. Ang galaw na ito ay nagdulot po ng agarang epekto sa market at sa presyo ng kanilang sariling stock. Yan po ang GPUS. Pero ang tanong ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit po si XRP ang pinili po nilang ipunin sa kanilang corporate treasury? Kaya sa video na ito ay bibigyan po natin ng mas malalim na pagtingin ang napakalaking hakbang na ito ng Hyperscale Data. At alamin po natin kung ano po ang epekto nito dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba nagdesisyon ang Hyperscale Data na bumili ng $10 million na halaga ng XRP? Ayon po mismo sa Executive Chairman ng Hyperscale Data na si Milton Todd, Milton Todd Alt III, ay layunin po nilang maisama ang cryptocurrency sa kanilang corporate reserves. Hindi lang basta pasok at bili, kundi isang konkretong plano na may kabuang halaga na aabot sa $10 million ang kanilang inilaan para kay XRP. Ang plano ay magsisimula po ngayong nalalapit na August 12, 2025 kung saan maglalabas po sila ng lingguhang ulat ukol sa kanilang mga XRP purchases. Ang transparency na ito ay nagpapatunay po na seryoso sila sa kanilang plano at hindi po ito pansamantalang hype lamang. Ano naman po ang nangyari sa stock price ng Hyperscale Data matapos po ang announcement? Ang stock po ng Hyperscale Data na may ticker na GPUS ay agad na tumalon ng 11% sa loob lamang ng isang araw matapos po ang announcement ng kanilang XRP accumulation plan. Ang closing gain ay umabot po ng 7% hanggang 12% base po sa iba't ibang data sources. Ibig pong sabihin ay positibo po ang naging pagtanggap ng mga investors at saka stock traders sa galaw na ito. Napansin nila na ito ay hindi simpleng balita kundi isang indikasyon ng direksyon na tinatahak ng kumpanya. Ngayon ay bakit naman po si XRP ang kanilang napili at hindi si Bitcoin or si Ethereum? Yan. Ang sagot ay simple pero matalim. Ayon po sa pahayag ng Hyperscale Data, nakikita nila si XRP bilang foundational asset o pundasyon ng bagong global financial system. Hindi lang ito tungkol sa presyo ni XRP ngayon, kundi sa kanyang papel sa hinaharap pagdating sa real-time payments, liquidity at integration sa mga institutional systems. Kaya para kay Hyperscale Data ay may natatanging papel si XRP sa global finance evolution. Ito po ang dahilan kung bakit siya ang pinili nilang ipunin at isama sa kanilang long-term asset portfolio. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng 36-month lock-up period sa kanilang XRP holdings? Isa po sa mga pinaka-interesting na bahagi ng plano ng Hyperscale Data ay ang tinatawag na 36-month lockup. Ibig sabihin ay hindi po nila balak ibenta agad-agad ang kanilang XRP holdings. Ang XRP na kanilang mabibili ay hawak nila sa loob ng 3 taon. Ang ganito pong uri ng strategy ay nagpapakita ng matinding commitment. Hindi nila tinitignan si XRP bilang isang speculative trade lamang, kundi bilang parte ng kanilang pangmatagalang infrastructure. Parang sinasabi po nila na hindi ito para sa pump and dump, ito ay para sa future. Ngayon ay may impluensya ba ang galaw na ito sa ibang mga kumpanya? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. At ito ang pinakakapansin-pansin.
Ang move na ito ng hyperscale data ay kahalintulad ng ginagawa ng MicroStrategy pagdating po sa Bitcoin. Ang MicroStrategy ay bumili po ng napakaraming Bitcoin para gawing bahagi ng kanilang balance sheet. Ang ginagawa naman ni hyperscale data ngayon ay maaaring maging blueprint para sa mga susunod na kumpanya na gustong i-adapt ang crypto sa kanilang mga corporate reserves. Kapag nakita po ng ibang korporasyon na naging matagumpay ang galaw nito, tiyak na susunod din sila. Lalo na kung si XRP ay patuloy na makakakuha ng regulatory clarity at adoption sa international banking at remittance systems. Ano naman po ang kahulugan ng transparency na ipinapakita nila sa kanilang XRP purchases? Simula po ngayong August 12, 2025, next month po yan, ay maglalabas ang hyperscale data ng kanilang weekly report ukol sa kanilang mga pagbili ng XRP. Isa itong napakalaking hakbang para sa transparency dito sa mundo ng crypto. Karaniwan po sa mga kumpanya ang hindi agad nagsasabi ng kanilang mga crypto holdings. Pero iba rito ay hyperscale data dahil mas pinili po nilang maging bukas at malinaw sa publiko. Ipinapakita nito na sila ay may intensyong makiisa sa blockchain ethos ng decentralization at saka openness. Ngayon ay ano naman ang epekto ng balitang ito sa presyo ng XRP at sa pananaw ng publiko? Pagkatapos pong lumabas ang balitang ito ay agad na naging sentro ng usapan si XRP sa social media at sa mga crypto forums. Marami po ang nagsabing ito ay indikasyon ng panibagong bullish wave na maaring magpataas sa presyo ng XRP sa susunod na mga buwan. Ang mga ganitong uri ng balita ay madalas magbigay ng kumpiyansa sa mga long-term holders at makapag-akit din ng mga bagong investors. Kapag nakita ng masa na may malalaking kumpanya na sumusuporta kay XRP, ay lumalakas po ang loob ng retail market. Ayan. Bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay malaki ang epekto nito sa ating pananaw sa market. Kapag may mga malalaking institution na tulad po ng hyperscale data na nagpapakita ng tiwala kay XRP, nagkakaroon po tayo ng kumpiyansa na hindi tayo nag-iisa sa paniniwala sa potensyal ng coin na ito. Maaaring tumaas po ang demand kay XRP sa mga local exchanges. Posibleng tumaas din ang presyo niya sa mga susunod na mga buwan, lalo na kung tuloy-tuloy ang weekly accumulation ng hyperscale data. Hindi lang ito magandang balita, kundi oportunidad ito para makasabay sa bagong wave ng institutional crypto adoption. At bilang panghuli, para sa akin ay isa itong makasaysayang galaw. Hindi po lahat ng kumpanya ay may tapang at foresight para maglagay ng crypto sa kanilang balance sheet. Ang desisyon po ni hyperscale data ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa buong crypto ecosystem. Pinapatunayan lang po nila na si XRP ay may papel sa bagong mundo ng finance. Hindi lang siya ginagamit sa remittances, kundi bilang bahagi ng bagong asset class na kinikilala na ng mga kumpanya sa technology. Ito po ay isang paalala sa atin ang future ng finance ay hindi na puro fiat. Ang mga kumpanya ay nagsisimula ng lumipat sa digital assets. At sa harap ng lahat ng ito, si XRP ay hindi po nagpapahuli. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.